Pag nagpapakilala po kayo sa mga pagtitipon o mga pulong, kumbaga, ano po ang madalas niyo sinasabi tungkol sa sarili niyo? Karaniwan, pinakikilala mo na tayo. Hindi na nagpapakilala. Basta kabel lang. Kabel at kung kailangan na dinadagdagan natin. Ako ang chairman ng partido ng Pawis Party List. Pagkatapos dating chair ng Kilusang Mayuno. At ngayon, chairman emeritus ako ng Kilusang Mayuno. Tapos ako rin ay dating chair ng bayan, bago kalya sa Makabayan. At emeritus din tayo. Ayun, yung pakikilaw nyo sa progresibong kilusan, sa kailan nyo naaalala ang tunay na nagsimula talaga? 1955. Ano po yung dahilan? Noon ay ang panawagan ng trade union noon ay hindi na lamang for economic benefits or rights, kundi social and political. So, nandun na yung political unionism and social movement unionism. Kaya naghalo na yung social movement as kasama na yung economic. Kasi ang unionism talaga movement yun ng mga federations. So, ang federation, economic lang ang ayaw nila. Kayo po, ano yung pinabibilangan sa panahon? Ang pinabibilangan ko nun yung Yellow Taxi Drivers Federation. Patawagin namin Amalgamated Taxi Drivers Federation. Ang basic union nun yung Yellow Taxi Drivers Union. At isinapi namin yun sa Philippine Workers Congress. And later on, isinapi din yung Philippine Workers Congress sa Confederation of Labor of the Philippines. And by the way, yung Confederation of Labor of the Philippines ay anak ito ng Congress of Labor Organization na pinamumunuan ni Amado Fernandez. Ito na yung mga social movement sa pagiging bahagi nyo ng mga sa taxi, nagkaroon na ba kayo ng mga pagkilos na napunta kayo sa Mindoro? Wala pa yung panahon. But nung itinatag ang Kapataang Makbayan noong 1964, nag-upisa na kaming magpunta sa Medyola. By the way, yung Yellow Taxi Drivers Union ay tinatag yun noong panahon ng Lacson, Arsenio Lacson. So, hindi pa noon oso yung Medyola. Hindi pa uso yung Medyola. So, handa po sa Union, kung may protesta o panawagan, saan po napupunta?
Saan po kayo napupunta naman? Siguro sa mga employers. Halimbawa, sa Yellow Taxi noon na 1955 o earlier, 1955, meron kaming nagkaroon kami ng strike. Ang strike namin, demonstration namin, sa harap ng kumpanya ng Yellow Taxi. Sa mga panahon mo yun, 1955, wala ko kayo masyadong matanda ang nagpo-protesta sa Mindoro. Wala pa. Ang protest namin doon, in effect, malapit sa Mindiola dahil sa yung Yellow Taxi sa Ligi lang yun eh. Sa kabilang kanto lang yun. Kaya, pero yung tinutumbok po ninyong protesta nyo, ay yung Yellow Taxi. Ayun, yun na, nakahawa-hawa na yun. Nung ang kahilingan namin ay naka-address na sa gobyerno, sa Mindoro. Ito po yung nabanggit nyo nung may Kabataang Kabayan na 1964. Pero hindi mo kayo tulirang may kabilang sa Kabataang Kabayan kung nandun kayo sa by the time. Ano kami, yung support groups kami ng kabataan. Dahil sa hindi na ang kabataan naman, Okay. Nung mga pagrarally po ng Kabataang Makabayan, ano po yung mga naaalala ninyo issue nila na sinusuporta ng gobyerno ng mga nasa transportasyon? Halimbawa, yung anti-imperialist issue. Yung nag-rally kami, halimbawa, sa tapat ng Manila Hotel. Doon nga kami hinarapan sa mga polis eh. Saka meron, kasama namin si Jerma Season yung mga panahon na yun. At tinakot kami ng mga nahuli kami. Sinakay kami sa mga trucks ng mga pulis para galing kami sa presinto. Ayun, kasama natin doon. Pero hindi ako kasabi yung demonstration po yun ay sa mga alala nyo, panahon ni Marcos o nakapaganda? Nakapaganda. Yung unang puntong nyo sa video na para mag-rally, anong kailan mo lang nila sa pagkakaalala nyo? Ayun, mga panahon na yun, mga 1964 na yun, 63, 64. Pero hindi tayo kasali doon sa hindi tayo namuno. Kung maalala natin, yun na yung mga pre-activities ng first quarter storm. Ng 1970. Kaya tuloy-tuloy na-organize na yung mga organisasyon ng kabataan noon. Alam mo, si Egypt noon, Watson, ano na yun, Sara Lambino. Ayun, kasama-sama na tayo. At kasama pa tayo nung pumunta si Egypt sa loob ng kanya-kanya. Ano daw po kayo nung ano daw sa labas? Matanong ko lang po, pag may mobilisasyon mo no, na ang tumuhin ay Mindoro, saan po nagsisimula yung pagtitipon? Hindi perme ang pagsimula dahil sa medyo may may ano pa noon medyo tinatago ng mga leaders kung saan? Ang karaniwan na pinagsisimulan doon sa opisina namin sa Confederation of Labor of the Philippines sa kanto ng Arligue and Lisordo. Doon ang kaya so ang lahat po, pakabila lang kayo? Kabila lang. Kasi doon ako nag-opisina sa Lisordo.
Confederation of Labor of the Philippines. Very convenient lang. So, ito po, Basta hindi kayo. hindi ka malalaki, mga maliliit na po ba ito? Biglaan. Yung mga rally. Yung bago nag-first quarters noon, maliliit lang siya. Maliliit lang. So, magtitipon po sa inyo. Tapos, Tipon, matapos marcha papuntang Mindoro. Maliban sa pagdating ng first quarter, so talagang talagang malaki na noon. yung mga bago mo yung first quarters ko, pag pupunta ko ng Mindoro, ano yung reaksyon ng let's say, kapulisan, ng Estado? Paano mo sinasalubong yung mga nagrarally? Noon medyo may pagka-democratic pa. Hindi pa uso doon yung internet eh. Kaya punta naman po tayo. May kami gagawa ng mga proyektos doon sa opisina namin. Ang mga proyektos at paano minsan mga 2-3 proyektos sa araw. Kaya palabas na yun. Ang sisipag ng mga kabataan noon, wala. So, pagdating mo sa Mindoro, walang barikada Wala. o Wala. palaks ng pulis, wala. Wala pa. So, hinahayaan lang kayong Nakakarating kami doon sa gate 4. mismo. Oo. Sa gate number 4, sa gate number 2 ng doon na lang may gwardiya. Sa gate. Yung Tabanog mula San Beda San hanggang Beda, sa hanggang Consolasyon, walang harap. So, pero noon, inaano na namin, pinupunan namin, kinikriticize na namin yung mga kapulisya noon. Dahil sa kanilang militarization, ano namin, militarize na yung, kahit doon pa lang sila sa militarize mo pero doon sa gate mismo. gate na. At katunayan noon, isa sa mga rallies na natin, inagaw pa nga nung yung fire department, fire department truck, at tapos ibinundol doon sa gate number 4. Dahil may protesta kayo noon, naagaw ninyo yung fire truck at ibinalungan nyo sa mga sa gate number 4 naman. Ganun ka. Ano nangyari? Hindi kayo pinaputukan? Hindi. Inano lang, yung mismong fire truck, yun ang pang fire hose. Binubomba lang kayo ng tubig. Inaagaw yun. Tapos doon, may marunong maneho sa minaniyo yung truck. Tapos, pero hindi nakapasok ko ba yung... Hindi nakapasok. Ito, part na malamang mo ito ng first quarter. Yun, ano na yan, first quarter. Sa naaalala niyo sa lugar, sa Mindoro, ano ang itsura ng lugar, ng panahon ninyo? Noon, wala pa yung Don Chino, ano yan yung libre pa yan. Noong mga panahon na yan. Malinis yung, pagka nag-anunsyo na ng magrarally, pati yung mga eskwela, clear na yun. Kaya open na yun. So, yung Mindoro actually, kasama na yung, yung nakonsolasyon na yun. Saka tapos, mga CEU. Mga CEU, tapos, yung malawak na yun ng open space. Hanggang doon sa gate number 4, ano na yun ang ginagamit namin. Doon mismo kayo? Doon mismo. Lagpas doon sa Mindoro Bridge. Hindi mo katulad ngayon na hanggang doon lang talaga sa bago magpasar ko lang. So noon, talagang malawak ang plaza na yun. Naalala niyo ba kung nagsalita kayo sa mga rally na yun? Ng mga panahon na yun, nagsasalita kayo? Kung ang issues ay tungkol sa labor, kinalaman sa labor,
ako nagsasalita. Ano ang pakiramdam pag nasa harap kayo? Una, medyo nung bago pa lang, medyo medyo kabado ka. Dahil sa ang ano nun labor ang pinag-iinitan nun. Dahil sa mga ano ng strikes. So, ako, noong mga panahon na yon, ay hindi pa ganap na leader talaga, national leader. Mga supportive lang tayo doon sa mga leaders talaga. Halimbawa, si Amado Hernandez, siyang leader mo ng CEDO, and at the same time, nung nakalabas siya sa kulungan, magsasalita siya sa mga ganon. Nung nakalabas siya sa kulungan, naging kursiya siya ng Maynila. So, politiko labor leader siya. At at the same time, talagang writer siya. Nanonood siya. So, paborito siya sa mga rally. Kaya kung nangailangan ng mga speakers sa mga national, si Amado na yun, Olalia, sila po yung mga senior. Sila ang mga senior. So, tayo noon taga-litlit lang tayo ng ng mga taga-feed sa kanila kung ano ang gagawin. Kasi ang role ko noon, sekretary ako ng mga matatanda na ito. Nung kung idineklara yung martial law, ano pong nangyaring pagbabago sa kilusan ng mga manggagawa, pati doon sa mga nag-demonstrate ng mga estudyante? Paano po ang naging kalakaran sa Mindoro nung ibaba yung martial? Naalala niyo po ba na bago pa man i-declare martial law, yun muna ang writ of habeas corpus. Ngayon, noong 1971. Bago pa man i-declare yun, na-organisa na namin yung PACMAC, yung iba pang mga organisasyon ng mga independent organization na political unionism na talaga for reform, social reforms na ang pwede nga panawagan. So, nung deklara yung martial law, itong mga union na ito, including Confederation of Labor of the Philippines and the other unions that were related formerly to SELO, katulad ng ilusan, Katipunan ng mga manggagawa ng Pilipinas, ay idineklara mga illegal yun. Binan yun. Kayo po, personally, kabahagi kayo, hindi ba kayo naging subject ng arrest? So, kami noon ay semi underground mga 6 na buwan yun nung nagiglara ng martial law. So, nung mawala na kami sa listahan ng nasa 150s, dahil 150 tayo nun, unti-unti kami lumitaw. At yung mga unions na mga kasapi lang sa mga federation na hindi pwedeng hindi na pwedeng mag-operate until itong mga unions na ito ay re-register at magkaroon ng clearance sa Department of Labor, ay hindi muna natin pinupuntahan muna namin ng incognito yung mga leaders until the time na
pwede nang i-register yung mga unions na yun. So, dali-dali, niregister namin lahat yung mga pwedeng i-register sa Department of Labor. Sapagkat yung ibang mga ano nila, yung mga leaders ay hindi na pwedeng kumano dahil talagang naman na sila nag-sidestep na sila eh. So yung mga natitira nag-reorganize tapos i-register. At nung mga panahon na yun, kahit wala pa yung martial law, mayroon ang tinatawag na joint non-subversive affidavits. Ano po yun? Joint non-subversive affidavits sa mga leaders na nagsasabi na sila ay hindi members ng anumang illegal organization, lalong-lalo na yung Communist Party of the Philippines. Kinakailangan nyo na may sinumpan mo yon at ipapile mo yon. Napilitan mo ba kayong mag-execute dito? Oo. Napilitan mo execute yan. Dahil sa hindi ka naman i-re-registro kung wala kang Ganito. Ganyan. So, maski sinungaling ang na kailangan obligado ka magkaroon ng joint non-subversive affidavit dahil uungkatin yun eh. So, yun ang isa sa mga strict rules ng in-impose. At tapos, isa pang in-impose ay yung strike fund ay parang pinagbawal. Sa lahat ng Sa lahat ng yan. Pinagbawal. During martial law. So, ilalagay mo yun sa statement of accounts na ipapile doon na wala kayong strike fund. Nando doon, education fund and other funds na hindi gagamitin sa strike. Ayan, so yun ang dalawang restriction na panahon. Ngayon, sinunod namin yun through documents. Pero siyempre, ano po sa actual ang nangyari? sa actual naman, hindi naman ano yan, dahil talaga nakakapag-welga naman kami noon. Although, from the time the NLRC was organized, hindi na yung CIR, CIR, National Labor Relations Commission ay tinatanong kung halimbawa nag-welga, tinatanong kung bakit mag-welga, ano ang gagastos nila, anong isusuporta sa mga So, bago kayo makagawa? bago mag-welga. Paano nyo mo hinaharap yung gano'n? Kasi sapagkat ang ano ang patakaran noon ay pinalitan na, imbis na voluntary arbitration o kaya conciliation and mediation, wala na yun. Diretso na sa ang tumbok pag-uwi ka na. Kaya compulsory arbitration ang nangyayari. So, nag-file ka ng intention to strike, i-assume ka agad ng NLRC yung ano mo, pagka nag-violate ka doon sa assumption ng jurisdiction, huli ka na kagad. Maski hindi ka pa nag-uwi ka, nandun ka sa huli ka na kagad. So, napakahirap kong mobilisan. Kailan legally, idideklara yung master no September. September 31. October 2 yata ay nagkaroon ng Presidential Decree number 27. Ano po? 21. Ito yung pagbubuo ng NLRC.
So from the Court of Industrial Relations to National Labor Relations Division. At dito na ibinaba yung compulsory arbitration in all cases from dismissal. Pagkatapos mayroon ding counting para sa mga nanggagawa na palamutin lang. Nakalagay doon na hindi pwedeng magsara, mag-dismiss ang mga employer kung hindi ipaalam hanggat hindi nagbibigay ng clearance ang National Labor Relations Division. Iyon ang hindi naman sinusunod ng employership. So, sa kahabaan ng martial law, ay sa pagkakaalala mo, walang mga pagkilos galing sa mundo. Sa Mindoro, walang mga malawakang demonstrasyon. Wala. Kailan mo parang... Mayroon lang hayatos dahil sa inano yan ng mga manggawa eh. Kasama na ako doon sa sinubukan yung prohibition to strike na yan. Okay. Kung matatanda natin yung sa Tondo, sa kalimutan ko na. Ito ba yung Soto? Yung Soto? Oh, Zone 1? Oo, yun. Latondenya. Po. Sa Strike sa Latondenya. Yun ang nagbasag ng prohibition ng strike. Pero marami kaming mga grabe yung binuis doon na pawis at repression ng military. Pero yun din ang nagbuka sa ni Marcos na payagan ng konti yung mga pagreklamo ng mga manggagawa. So doon nabasag yung prohibition, total prohibition sa pagreklamo. Latondenya strike. After mo doon, ano yung... That was 1974 na yun. 74. 2 taon lang yung talagang medyo hirapan. Then pagkatapos mo doon, meron nga maliit-liit na yung maliit din ang pagkatapos nagkaroon ng pagbabago yung nasidrelit na batas tungkol sa walya. May mga allowances for strike pagkita. Halimbawa, pagka-unfair labor practice talaga, pwede nang mag-walya. Pero patutunayan mo muna na unfair labor practice. Sa NLRC rin, no? Sa NLRC rin. So, yung mga pagkilos ng mga manggagawa ay sentro doon sa mga particular na mga employer kung saan sila. Wala na ho dati yung naganap na parang alyansa ng mga estudyante, lakas ng manggagawa. Parang wala ko muna sa Columbus. Wala muna. Ngayon, yung taktika ng martial law government noon ay magtayo ng mga unions na pro-government. At doon pinayo yung PUCP ni Secretary of Labor noon at ni Marcos. So, paano nyo anong naging dynamics sa baba? So, ang naging dynamics noon, yung kasama dapat kami doon sa pagtatayo ng PUCP, nag-walk out lang kami. At tapos later on, pinayo namin yung sinusama yung 5 years after. Ngayon, ang natin noon, pinutula natin yung pagtatayo ng PUCP. Gaano ho kakayag yung maniobra ng Malacanang na kontrolin ng PUCP? Grabe talagang meeting kami noon ng pagtatayo ng PUCP sa SSS building pa rin.
At alam naman natin na yung SSS, government house yan. Now, doon itinayo ang PUCT with Ople as presiding Siya rin muna ng Minister of Secretary, Labor. Minister of Labor. So, sa pagitan ng pagkakatayo ng PUCT at ng pagkatayo ninyo ng KM, ano ang naging mga pagkilos? Dahil noon, ang mga itinayo namin noon, mga independent unions lang, Pero wala akong... na hindi kasapi ng PUCT. Mayroon pang, mayroon pang isang kamon na ginabag ang gobyerno, yung reorganization ng mga industrial line. Ano pa yun? PUCT, ano pa yun, padron. Ang mahawak pa rin doon, gobyerno. Ang idea is to reorder the organization of the union. Hindi na smorgasbord. Kinukumbida na yung mga genuine, mga independent unions. Kinukumbida para sumali doon sa reorganization na yun, according to industrial line. Hindi rin nagtagumpay yun dahil sa nung inano na yung independent union, away-away na doon sa kumpanya yun yung tapos Doon po sa panahon na yun, pagkatayo ng PUCT, hanggang bago tayo lumitaw bilang talagang alternatibo, halimbawa magkakaroon ng May 1 na rally. Paano ginagawa? Ito bang, halimbawa po ngayon, hindi ba iaalis na observahan natin? May mga grupo na tinatayo yung Malacanang at nagrarally sa Mindoro para magpahayag ng suporta kay Gloria. Noon po ba yung mga ganong kaganapan din? Kumikilos ang mga kunwari union at nagpapahayag ng suporta? Si Marcos ang originator niyan. Copycat na lang ito si Gloria yan sa mga ganyan. Ano po nangyayari nun? Sasabihin mo yung pag dinala mo sa husgado, talo ka. Or kung mag-i-insist ka, may kalalagyan ka. In fact, ako noon, mayroong sigurong 30 beses ako nakulong. Then dyan sa lesson niya yan, yung panahon naman siya. Ano po yung mga kasong sinasampasan? Halimbawa, nag-ano ka ng unfair labor practice, sasabihin ng manager, mga management, hindi ang unfair labor practice yan. Prerogative sa amin yan, nag-dismissin ng nabiyaman binigay sa amin ng ingasi, ng batas, kasi Executive 21, at saka ng labor code. So, kung may reklamo kayo, punta kayo sa husgado, huwag kayong punta sa pikitan. At ang husgado, National Labor Relations. Pero po yung PUCT po ba, nung parang ngayon, martial law, at hindi pa organisado, hindi pa talaga buo yung KMD. Yung first 5 years na nandun sila, kumikilos po ba yung PUCT o punta, sasagawa ng mga rally? May natatanda po ba kayo dati? Kung nagrarally man ng sa ayon doon sa policy na ipinaano ng gobyerno, na ginagawa ng gobyerno, nagrarally sila, kuwari na aamukin yung mga tao na suportahan yung government policy. Kaya yun ang rally nila. In fact, nung bandang huli na ng martial law, kami ay ikinulong kami ni Cabas Colaria. Ano pong parata? Ano pong kaso sa inyo?
rebellion or inciting to rebellion. Iyon na itong na-organize na yung KNU at yung mga export processing zones ay inumpisa na. Inorganize. Ipinagbabawal yung mga enclaves na yun na organize na yun ng mga union. Ay inorganize namin yun. Nakatapos dumating doon sa panahon na nag-declare kami na magkakaroon kami ng nationwide strike. Data part of the parcel. Pinuli kami Bago nyo na isagawa. bago namin pinuli kami. Sinadis kami ng pinulong kami ni Father. At nagkaroon ng yung tawagin namin noon, Black Friday. Pinuli kami siguro mga 100 labor leaders sa Anglo lang na kung saan ako nandoon. At si Caber sa mga National na siya naman ang yun niya. Marami kaming tulong naman. Ang testigo ay TUCP. Tama sa amin. Si Mendoza. At yung mga alalay niya. Kami raw ay pinulong hindi dahil sa pag-uunyon, kundi dahil sa politika. Gusto ko namin imaksak yung masyalo. Mabalik po tayo dun sa pinaplano nyo sana yung nationwide na strike. Paano mo nyo sana gagawin sa sagawa yun? Yung mga organizers ng i-deploy sa mga unions, mga national organizer. Ano ba yung naalala nyo yung mga pinaplano nyo sana magkilos yung nakalakad na sa iba-ibang lugar sa Pilipinas? Ano yung susunod? Ang susunod, magkakaroon kami ng coordinated maniwa sa Bataan na mag-uumpisa kayo araw na ito. Sa Southern Tagalog, mag-uumpisa sa ganon. Pagkatapos, sabay-sabay na yan. Parang ang i-disperse yung mga konsentrahan. So wala ko talaga yung balak na magtipon-tipon sa Maynila at maglansod ng malaking protesta sa Malacanang. Nationwide coordinated strike. Ngayon, sa aking bahagi, dahil yung aming union, ang presidente si Leonardo Acting. Ano po itong Anglo, yung Alliance of Nationalists and Guinea Labor Organization. Ang presidente rin si Acting, ako ay vice president lang. Si Acting ang pumunta sa gobyerno at sinubsukan. Lima silang mga opisyalis ng Anglo. Ang law mayroong tatlong opisyalis. Yung lima, led by Acting, ay pumunta sa PC, INP, noon, at gumawa ng mga statements laban sa akin. Kaya kasama ko ni Cabert na sila nag-reveal sa Libyan. Ano mo nangyari sa organisasyon na gano'n ang naging kalakaran sa taas? Ipinakulong kayo, tapos wala akong nangyari sa kanila. Ano sa kanila, may nagkaroon sila ng mga securities mga guardia. Dahil at nanatili silang leader pa rin? Sinasabi nila sa may mangyayari sa kanila na masama na galing sa amin. Ganun ang na nakakulong na kami.
Kaya binigyan sila ng mga security ng gobyerno, yung mga tumustigo laban sa akin. Ganon, yun ang... Masagal mo kayo nakulong dito ba? Oo. Nakulong tayo, 1992. Ngayon, 1991. 1984, tumakas ako sa kulungan. Tumakas kayo sa kulungan? Ah, Tapos, sapagkat alam ko naman gawa-gawa lang yung mga kaso na yon. Hindi naman totoo yun dahil magkakasama kami sa... Nakandalitis ba kayo dito? O nakasampalan yung kaso? O nililitis. Nililitis. Pero wala ka pang judgment kung baga. Wala pang judgment. So, 3 taon na kayo nakakulong. Paano nangyari at nakatakas kayo? Yung mga gwardiya sa later on, nagkaroon na kami ng rapport sa mga gwardiya. Halimbawa, asawa ko noon, acupressurist saka acupuncturist. Saka marunong siyang magkaroon ng mga herbal medicine. Yung gwardiya namin sa Krami, yung isang kumpanya yun yung pamilya nila nandun. Yung asawa ko ang nag-minister sa kanila ng gamot. Ako naman ay ano dun sa kulungan, marami na dito. So, nagkakausap-usap. Isang gwardiya ro na sargento dati pang member ng NAFLU ng NAFLU So, kilala kayo talaga? kilala talaga kami. So gano'n ang nangyari nung panahon na para tatakas ako. Medyo madali na lang. Nagkaroon sila ng kumpiyansa. Inano ko na tatakas ko sa araw na yun. Bibis na kami. Binigyan ako ng mga means na mga kailangan. So, nakalusot ako. Sinama ko sila doon sa bahay namin. Nagmerienda kami roon. Tapos, may konti panginuman sa bahay. Tapos doon ako lumusot sa bintana ng kubeta namin. Tapos, tumakas ako. Anong nangyari sa inyo, sa pamilya nyo? Okay na lang siya yung asawa ko ng patay. Nakatawag din sila ng may sakuro eh. Pero kung di agara, nakatawag naman si Mrs. asawa ko sa mga radyo. So, yung Veritas, malapit lang doon sa amin Saan po ito nangyari po pala? sa Saan po kayo nakatira? sa may barrio, sa may barangay Commonwealth. Doon sa barangay Commonwealth. Doon sa Fairview, nandoon yung Radio Veritas. Ano ka agad yung mga radyo na prevent yung pagmamalupit sa asawa. Pero yung mga gwardiya, inano sila, itinulong sila ng mayroong nasakwan. Tapos, dinimot sila hindi sila Dahil sa pagkakatangan. Saan mo kayo napunta? Pumunta muna ako sa isang union sa Paranaque. Tapos sumulat ako sa Federation. Sumulat ako kay Judge. Doon sa Pedro ngayon
sumunod ako sa Gans. Sabi ko sa Gans, sabi ko, I'm sorry not to be attending my my hearings anymore in your sala because of the cross-eyed justice system that we have in the Philippines. Kung maayos na yung ating justice system, lilitaw na lang kung buhay pa ka pa rin. Lilitaw na lang ako. Saka mo ako huslahan. So kailan mo kayo, gaano katagal po itong nasa nagtatago kayo? Abot sa 4 na taon. Ayan, nung mag-iit sa revolusyon na, in fact, umpisa na yung sa revolusyon. Lumitaw na ako. Pumunta na ako sa Judge Pedro Tutaan, Eduardo Tutaan yung judge. Sa Quezon City, yung kaya ko. Ayan, pumunta na ako sa kanya. Sabi ko, Judge, nandito na ako, pwede ba husgahan na ninyo ako? Tapos, kasama ko yung bulan, si Atty. Florence, Popoy Florence. Yan. Sinet yung lista. Hindi naman dumarating yung mga ano ng gobyerno. Tinigyan sila ng sigurado niya na parating sa Somos. Walang pinarating. Dinismiss yung kaso ko. Nag-exam side. Tapos, pinilaya na. So ito ay after EDSA, walang EDSA. After EDSA na. So paano mo binuo ulit yung mga sa panahon na ito? Ano lang yung pagkilos? After EDSA na? Apo. Madali na yung matter of ano lang yun, matter of course lang yun eh. Yung in fact, halos mas yung hindi namin mga kasabi noon. Talagang sumapi na yung mga nasa sa TUCP, lumipat na sa KMU. Yung mga so, by that time, ay yung KMU has become the biggest union in the Philippines at that time. Ano na po yung katungkulan nyo nun sa kayo? Nung lumitaw na ako sa unti-unti akong ibinalik ulit sa KMU as as political spokesman, hindi pa halal. Ngayon, nung incidentally pala, namatay si Lando Lala. Namatay siya ng November 1896. Nung mamatay siya, necessarily kailangan magkaroon ng convention dahil chairman siya noon. December nagkaroon, November siya namatay, November 30, December 21, nagkaroon ng convention sa PICC. Doon ako nahalal na chairman. From then, December, nag-take over ako sa chairmanship. Noong January 1, 1997. From January 1997 to March 2003 sa another convention, ako ay chairman ng Pilo sa Mayo. Itong 1987, ano po yung mga pinakaunang pagkilos na ginawa ng KM sa panahon ito? Ang ano namin doon, dismantling of the tentacles of martial law. Pagkatapos, ano natin doon yung nationalism, national freedom, and democracy. Yun ang ano natin. Yun ang pinakaunang. Ano natin. Pagkatapos, yung
ng justice system sa 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 labor justice. So ang ano natin doon, ang target natin doon to establish, to acquire the true essence of social justice. Dahil biktima tayo ng social justice. Sa pag-course niyo ng mga panawagan na yun, nagiging bahagi ba ng estratehiya ang pagkagawa ng mga mobilisasyon na kumilos sa papunta sa Mindula, sa naalala? So yun, yun ang pinakamaraming ano natin sa Mindiola. Taon-taon palaging nandun tayo sa Mindiola. Ano po yung pagkakataon na yun? No, May 1. Day 1. Tuwing May 1, doon tayo punta. So, talagang inaayon natin kasi historic place to air our grievances. Ano po yung naaalala ninyo sa mga rally? Kayo po ba kaya po yung pinaka-pinuno? Kung nagsasalita po kayo, ano yung pakiramdam na nandun? Ang pakiramdam ko, pag nagsasalita ko doon, parang tagumpay na. Malami ko sa tagumpay ang social movement. Kaya, halimbawa, ang ano natin, national freedom, dahil sa kaya ganun ang panawagan. Dahil palagi tayong lado ng mga countries, lalong-lalo na panahon na yan, na wala talaga tayong kalayahan. Dominado tayo, kontrolado tayo. So, ano yun, that's a parang president demands na kailangan magkaroon tayo ng national freedom. So, ano na yun, yung sa politika, anti-imperialist calling. Now, yung democracy, dahil natin palagi, democracy naman. At yun ang sinisigaw natin sa mga kalye. Ang ngayon, sinisigaw ko sana. Now, ano ang ibig sabihin ng democracy? Yung demokrasya natin hanggang ngayon is elite democracy. Ang kahilingan natin, people's democracy. Yun ang pagkakaiba. Dahil mayroong economic democracy, social democracy, political democracy sa mga ilan lamang na tao. Wala yung mga mamamayan. So, people's democracy. So, yun ang it transfers the economic, social, political, and even military. Yun po yung tanong ko, parang nagsimula tayo sa kay galing yung panawagan. So, hindi maalis na magbuo ng mga alyansa. Ayan na. So, ayong mga alyansa, maski nga sa TUCP, nakipag-alyansa kami. Sa kabila ng lahat. Sa kabila ng lahat na... Ngayon, so, binuo namin agad after martial law. After EDSA, binuo namin agad yung Labor Advisory Consultative Council. Kasama roon yung KNU, SFW, TUPAS, yung mga malalaking federation na kasama rin. At TUCP. TUCP, may mga... Sino na ang pinuno mo? Ng TUCP? Ano kami? Si Mendoza. Kasi Mendoza. So, sa mga panahon na yun, magkakasama ko kayo. Halimbawa, May 1 na rally sa Mindoro. Magkakasama rin mo ba kayo? Palaging hiwalay yung TUCP. Hindi siya sumasama sa... Hindi siya sumasama sa Mindoro. Pinakatyawan siya na.
Kaya siguro, ganun. Kasi po, tinitingnan po namin yung impresyon ng mga tao na pag pumunta ka sa Mindoro, magdahan po natin. Sa panahon na yun ay sinasadya niyo po ba talaga na pumunta doon? Halimbawa kasi pwede kayong mag-rally sa Liwasan o hanggang Plaza Miranda lang. Pero sabi nga lang nabanggit nyo, simula noong 1987, talagang taon-taon, nandun kayo sa Mindoro. Oo. Sapagkat, ano namin, parang hindi ka na yun. Mindoro. Ngayon, ibig sabihin, naka-programa na talaga yun. Kailangan umano sa Mindoro, pumunta sa Mindoro. Kahit na nag-uumpisa sa Luneta, sa Liwasan Bonifacio. Oh. Liwasan Bonifacio naman dahil sa ang KNU, ang bayani ito, si Bonifacio, Andres Bonifacio, ang ano nito, Revolution Bonifacio, ang dapat try. So talagang conscious na decision po yun na ikabit ng mga partikular na simbolo. Ayan. So, iyan ang ginagawa namin. Ang nakadagdag yan, yung ang mga anniversaries ng iba pang organisasyon katulad ng KNP. Ang kilusa lang magbubukid sa Pilipinas. Mindoro rin ang sapagkat nung unang pagkakataon ng malakihang rally after Cory assumed office. Ano po yun? Na ang dinidemand ay Inuit at Royal Reform. At by the way, ang battle cry ni Gloria, centerpiece ng kanyang administration was declared as Inuit at Reform. So, yun ang kahilingan ng mga maggawa. So, Cory po. Cory. So, noong January 21, 1987, na mayroon na rin kasama na rin yung first quarter store. Nag-rally ng malakihan talagang rally ng Kasama mo yung KNU? Kasama yung KNU. Dahil mayroon ng yung alliance, basic alliance ng mga manggagawa at saka magsasaka. So kasama yung KNU. So talagang more than 50,000 yata yung saan po galing yung mga tao sa Central Luzon, sa Northern Luzon, Southern Tagalog, yung dito talaga sa Bulacan. Sa bahagi po ng KNU, ano po yung contribution nito? Yung national leadership ng KNU, nandun kami. Mga galing sa Bataan, yung mga magwewelga sana nung magwewelga sana nung bago ideklara ang paningin Marcos, nandito lang sila. So, ang dami talaga. So, parang ito po yung pinakaunang pagkakataon na talagang nakita nyo posible yung ganun pag-iwas. Ngayon, ang isa pang salik doon, pagpolitikang salik, ay yung National Democratic Fund at ang Government of the Philippines ay mayroong peace talk. Peace talks. Nasa kalagitnaan ng peace talks na. So, yun ang mga importanteng salik ng rally ito sa mga bayan. By the way, saan po kayo nag-tipon? 50,000. Iba-ibang mga pinagaling. Ang mga magsasaka galing sa Central, sa Dar, dito sa Negation City, sa sa naman, galing sa Southern Tagalog, sa Southern Luzon.
Cavite. Diyan naman sa Baclaran. So, dalawang... Dalawang sasaksak. Anong nangyari? Nawis. Ayun, nung ano na, ang commander noon sa bahagi ng pulis at saka sa PC, Philippine Sabulari ay si Philippine Sabulari si Montaño. Kasama niya military sa Sabulari. Sa National Police naman sa Manila, si Lim General. At tapos kami ay ron sa harapan kami. Bigla na lang na may sumabog, may nagpapatok. Nakita namin talagang yung ano ba ng parang piyesta na. mga ano nang sa Bulacan, yung mga kuitis gano'n. Saan Galing sa may ano ng CEU, may may building na sila? mga building na CEU. At saka sa may ano ng San Beda. Parang galing doon. Hinarap po ba may talagang hindi Oo, na may nakapulisan? meron ng kwan doon. Hanggang doon lang sa may paanan na yun? Oo, may mga alambre, yung mga barbed wire. Doon na May programa ho bang nangyayari ng panahon na yun? wala pang programa. Dahil sa tipong-tipong pa lang. Yan. Pero mag-programa sana. Pero may sound system na. Hindi pa wala pang nagsasalita. Ngayon, pagkatapos ng ano ngayon, parang umano na parang ano lang, siguro ba ako tinatanggap tayo rito na walang maaliwan. Hindi yung akala nyo. Yung nakala na. Wala pang 5 minutes, ano na, putok na talaga pala, talaga yung pocket fire. Tapa kami, tapos kita mo, yung nakabulagta na, may sinigas na ron, at paglasan na. Kaming naka-ano ron sa may... Nasa unang hanay po ba ngayon? Nasa unang hanay kami. Tapos nandun kami sa mga tindahan doon sa... Galing ka sa Recto. Doon sa may medyo at daan ka sa Tulay. Doon, dito kami sa kanan. So, dapa kami doon sa may ano ron, sa may nagkilag doon na kape. Opo, sa panapada sa Ayun, mga ano namin, mga kasamahan namin sa medyo secured kami. Hindi napandi kami nila. Pagkatapos, nung ano yung putok, kumuha pa yung putok, babang kami. Hanggat sa nakarating kami sa San Sebastian College. Ngayon, yung isa sa aking tagabataan na manggagawa, pagdating sa San Sebastian College, namatay na siya. Dahil may tama siya. Ibig sabihin, medyo malapit. Malapit yung tama na para sa akin. Hindi ba nagkaroon ng konfrontasyon sa hanay ninyo? Sino yung mga natatandang kasama niyo? Hindi ba nagkaroon ng usapan sa pagitan ng pulis at ang mga kasama ko noon si Jaime Tadeo, si Eta Rosales, tapos ako, naka-ano kami, nakita nga po yung mga picture niyo. At saka yung iba pang mga leaders, at saka yung mga leaders na nandoon ay nasa sa likod namin. So nung magputo ka na, inano kami yung pinadapat sabi ka. Pero walang-wala sa isipan ninyo yung unang nakita nyo yung mga quitis o gano'n? Wala sa ano namin, parang tingin namin parang celebration
Yung pala sabi ng Director sa investigasyon, parang warning yun. Baka sumugod kami sa Na huwag kayong lumapit. Pero nagkaroon nga ba ng negosasyon doon sa lugar mismo? Pakikipag-negotiate sana kami. Pero wala eh. Wala akong kumarap sa inyo. Walang negotiation. Inaano namin si General Lim dahil siya ang chief of police na sa Manila. Hindi siya sinuport. Nakita na lang ng sa mga television footages. Bumitaw sila ni Montaño after the Bago. Pero nung oras na nangyayari yun, Hindi namin nakita. So, matapos po yung nakaragayan sa Sebastian, may kasama kayong patay. Ayun, ano lang na, medyo talagang ano ko na hindi namin nasaan yung gano'n. Sabi bilang na lang kami ng mga namatay na sa mga sugatan. Yung mga nasa may mga dumating ng mga behikulo na mga yung mga ng hospital. Sinasakay na rin yung mga sugatan sa UST, sa Philippine Hospital. At katapos noon, sa panig ng KMU, ito ay hindi na-record ito sa kasaysayan. Namatayan kami ng 6 at 49 yung sulatan. Dito po sa 6 na patay, 49 na sulatan. Ano po ang naramdaman ninyo bilang dito? Yung rage ng at kalokohan sa pagkakataon. In fact, yung rage na yun, ipinakita natin kay Cory nung birthday niya. Ang birthday niya, 25 ng January. 21 nangyari yun. Kaya nung 25 birthday niya, pumunta kami sa Mindiola. May dala kaming 13 plus 6, 19 na ataol. Ang 13 noon yung 13 yung sa mga magsasaka, 6 yung sa Kenya. 13 na taon. Nag-ano ko ng manifesto doon sa binasa natin noong 25 birthday ni Torito natin ipinakita. Yung birthday niya. Yun ang handog natin sa kanya. So, talagang full of emotion yung iminatsa natin yung mga tao galing sa opisina ng KMU dito sa NCI yung building option itong kami galing matcha report sa Mindiola doon natin sa yung manifesto of condemnation and rage doon sa pagkamatay. At ang dokumento ngayon, nandiyan ba yan? Ano mo ang naging may kumontak po ba sa inyo ng taga-gobyerno matapos yun? Oo na, si Cory nagpatawag ng sa loob mismo naman Pinatawag mo? Pinatawag naman. Nandun kami ni Tadeo noon sa loob naman naman at may mga may mga poignant statements pa si Cory. Sabi niya sa akin, sabi niya, kabel naman. Ako naman ay may conscience rin.
I am a human. Kung ang iregalo mo sa akin yung patay sa panahon ng aking birthday, napaksakit naman ako. Sabi niya, almost, parang pulungan. For all you know, yung mayroon naman kaming mga pinagsamahan niya ni Cory. Dahil nung nakakulong si Nino, si Nino Yakina. At ako naman ay nasa kulungan din. Magkaibigan yung dahil hiwalay kami, kulungan. Sa liputan siya, ako ay sa kami. Ang asawa ko sa kasi Cory ay kasama nagawas sa kaya yun ang Ano pong kinalabasan ng pagpupulong ngayon? Nag-organize siya ng investigating team. Ugatin talaga kung ano ang sahin noon pagkamatay dahil ang report sa kanya ang nag-provoke daw kami ng official report na galing sa military, which was wrong. But yung isang salik na umalaman, pumasok yung ongoing negotiation ng kapagitan ng LDS at saka peace talks. Kaya antimano ang nalaman na ni Cory na yung peace talk tigil na isa na result na sabi niya nalulungkot siya na natigil yung pero ang sabi ng mga nandun sa peace manner na nasa sa NDF. At by the way, si Saturo Campo at saka si Tony Sumel ang sa peace manner natin, saka asawa ni Saturo. Sabi nung panig natin, ang issue na basic issue doon, yung lahat mo sapagkat papatay na yung mga magsaka na yung naghahangad ng tunay na landit mo, wala nang silbi yung pag-uusap tungkol doon. Hinihingi nila lupa tapos ang ibinigay whether it is kung yun may sinadya o hindi, dapat magkaroon ng paliwanag. Nung nagpahayag sila ng ganyan, nag-UG na, kaya nag-side step na sa tour. Dahil sila, inahanap na sila ng mga pulis at may mga CIA pa daw na naghahanap sa kanila. So, mula noon, nag-conclude na kami na yung project na yun ay yung pagpatay na yun ay plot concoction ng CIA and the Army. By the way, ang head no ng defense ay si Duterte. So, si Duterte ay nagpaliwanag na hindi raw totoo yun Inilutang niyo po ba yung gano'n sa bata? Doon sa negotiation, doon sa paghanap ng katotohanan kung ano talaga ang pinagkutan. So,
sabi naman ito siyempre, product of the segment of our imagination lang yan. Yung, pero, inano namin, we demanded that we really dismiss from the service as Secretary of National Defense. Pinagbigyan naman Nabanggit na po, nagkaroon ng investigasyon. May isang komite din o para mag-imbestiga. Ano ang nangyari doon sa pagkakaalala? Ang nangyari doon, pinpointed namin si Montaño na siyang pinag-umpisa ng mga baril. Siya ang nagbigay ng reports? Siya mismo nandun siya sa si General Montaño. Si Dave hindi namin nakita doon. Si Dave. Pero may may suspicion kami. In fact, nung January, nung anniversary ng nagbigay ng statement si Mayor din na hindi siyang nag-order na wala siyang kinalaman doon sa massacre na ang tinuro niya si Montaño, General Montaño. Now, what happened? Makatapos ng investigasyon, i-promote si Montaño. Was promoted to General. May nasampan mo ba ng kaso? Wala. Yung mga namatay? Binigyan lang ng mga benefits. Noon 30,000 ang binigay sa kanila. Tapos yung libre pag-ibig. So, basically, yung investigation, wala siyang established. Walang na-establish hindi na-establish kung sino yung kung ano ang mga motibo. Yung mga circumstantial evidence ay yung ba, sino talaga nagpaputok walang na-establish doon. Kayo ay nag-istigo po ba kayo sa nag-testigo tayo. Dahil doon tayo sa harap. Kaya nga po. Pero sa ngayon ako, naisip ko lang ngayon, may layunin po ba talaga yung grupo noon ng KMU at KMP na talagang umabandi pa? Wala kami makikipag-negotiate. Pagkatapos mayroong delegasyon na pupunta sa Malacanang at makikipag-dialogue. Meron kami dala-dalang meron kami dala-dalang yung mga kahilingan. So, preparado na talaga kayo na pumarap sa presidente? Pumarap sa presidente. Pero hindi yung buong 5,000 tao? Kaya hindi naman. Grabe naman yung kalaman na yun. Hindi naman. So, ano ang naging epekto sa KMU, sa inyo, nung pangyayari, nung lumipas na ilang taon? Ang counting positive, si Bobby Sanchez ay siyang in-appoint na Secretary of Labor. Medyo accepted namin yun. Si Enrile naman, pinatalsik. Si Enrile. Parang ganun lang yung, malitan. Gusto namin si Enrile, si Juan na umalit sa labor, binigay yun. Si Bobby Sanchez. Si Enrile naman, pinatalsik na. Ngayon, kung paano ang realization ng pagpapatasik na yun, halimbawa, was really pissed out from government. Question mark pa yun. Sapagkat yun yung ang mga nasa ilalim ng National Defense noon. Si Montaño, promote pa
minutes. Sila po pumalit nung kayo break. Hindi ko na kasi review sa Pero hindi ho siya personalidad na katanggap sa hanay ng mga nagama. Siyempre. Hindi po yung pumalit sa ngayon. Hindi na Pero talagang kaibigan rin nyo noon. Pagalit si maski sino ang ipalit, basta siyempre wala na siya. Dahil ang ano natin, ang presumption natin ito si Cory, ang ano niya towards democratic social order. So, bahala siya mapili sa organization. Ganon ang ginagawa. May palagay ako na napakaraming na question marks na mga tanong na hindi nasagot doon sa at ito nang sinasabi ko ngayon sa aming palagay batay sa mga circumstansya after and before ay ano ito paggagawa nito ng CIA the military. Sa loob po ng inyong organisasyon, itong aring pagmamatay, paano mo inaalala yung naging pinasapitan nila sa mundo? Tuwing tumarating yung ano ng celebrate anniversary ng inaalala namin sila. At palagi silang nasa ano nang nagbuhos ng dugo para sa planting para sa social justice, para sa bayan. Palaging may kasama sila sa memorial. And that is yun ang importansya, historical importance ng Mindoro. Para dyan. Now, bago pala natin makalimutan, ang tanong nito ano yung mga dapat lahat sa ito. Ang pangalawa dyan, yung first quarter style. Pas ng kaisipan ng pamamayan kaya ng alas pinagkasya na tuloy-tuloy na pinaka para sa pagbansang kalayaan ng pinagkasya. Yun ang Ngayon po na dekada na ang lumipas mo tapos yun, magpupunta kayo sa Mindoro at nagsasalita pa. Anong pakiramdam? Hindi mo kayo napapagod sa pagkilos, paulit-ulit? Mukhang hindi ako nakakaramdam ng kapaguran. In fact, nung kasalsila ng aking sakit, nung huling anibersaryo, galing kami sa circuit dito sa Quezon City. Nagparsa ako para sa mula doon hanggang sa malapit na doon sa lagpas ng konti sa Noraita. Hindi kami pinatuloy sa Mindoro. Pero may tungkol ako noon. Kung iisipin, totoo ba yung may tungkol ako o para nagtungkol-tungkulan mo? Galing ako sa sakit noon In fact, ngayon, ang sakit ko noon cardiovascular hypertension, arthritis, diabetes, yung fluorescein, sa baga, pagkatapos chronic anemia. O ang talagang piliin kong lahat against the advices of the doctors. So, talagang pero wala naman nangyari.
So, kung kapaguran, palagay ko dapat inspiration niya yun na palaging i-revisit ang Mindoro to inspire us to move forward more intensively and resolutely. Ganun. Sa mga nangyari po, sa mga naaalala mo sa Mindoro, alin mo ang pinakamahirap kalimutan? Ayun na, yung sa Mindoro Lamas. Ano na yun, pinagbuntik-buntikan na tayo. Ngayon, ay yung ano na sympathizer lang tayo doon. Samantalang kasama na tayo sa social movements, as ano na nag-umpisa na yung organisasyon. Umaalis na yung mga organisasyon na yun sa PUCP at Bawa. Siksik sa video. Nag-aaral ng ibang panawagan. Ito na yung panawagan ng social ano na, ang panawagan ay towards more democracy, social justice, and national freedom. Ganun na yun. So, ibig sabihin, yung organizational support sa panawagan at saka pagbubuo ng union na iba na ang trajectory, hindi na lang economic unionism, ay nag-upisa na. Sa mga naranasan nyo sa Mindoro, sa mga pagkilos na ginawa, meron mo ba kayo pinaghihinayaan? Palagay ko wala siguro Ngayon may mga sa Mindoro na pinagmumutik-mutikan na kami na sa terms of security. Halimbawa, isa sa mga namin sa Mindoro, sa Ibarra, ibang maganda, may nahuli roon na isang mama na mayroong dalang maril. Sino po nakahuli? Kami, ang si Matt Santiago at saka yung mga kasama namin na Ang target po o ang nakahuli? ang nakahuli sa kanila. Ang niya, ang bayunin niya, makalapit sa akin. Lalapitan ko na si bakit nalalapit? Tapos yan, pinaligiran at pinapa nila. Meron 45 sa pumalaki yung tao gusto sa pagkalisan. Ito ay nagkataon na doon kayo sa Mindoro kung may... Nandun ako sa may state, sa may truck. Mga ilang taon na ito nakaharap? Nandito na po kayo sa Congress? Wala pa sa PMU. May nabago May ba? ba? Nung nakarating na kayo ng Kongreso, may nabago ba kung paano kayo pumunta sa Mindoro? O kung bakit kayo pumunta sa Mindoro? Palagay ko wala. Dahil sa ano na namin yun, as a matter of principle, yung parlamento, talagang hinati sa dalawa. Parlamento ng lansangan at saka parlamento ng loob ng oras.
Kasi po sasabihin mo na, di ba, bakit pa pupunta si Camel sa loob? Lagi nandito naman kayo sa loob. So, pinaliliwanag natin yun na sapagkat itong kongreso ay pupunan nito ng mga reaksjonaryo. Kasi mahirap na maipasa dito yung mga panukala. Mga panukala ng bakit ano bang panukala ninyo? Sinisigaw namin sa kalsada yun. Lupa, sahod, trabaho, karapatan. At tapos, tahanan, at saka pagkain. Ayun, basic yun. So, makukuha ba yun dito sa Congress? Maaprobahan ba yung mga, medyo malabo. Hindi siguro na. So, ang mayor na parlamento na dapat sa ingan ito, kung saan ito sasala, yung parlamento na sasala. Mga tao mismo. Na sila naman mag-pressure sa kongreso para isagawa ng kongreso ito. Yung mga kahilingan. So, ganun yung teorya. Ang primary parliament is the parliament of the state. Secondary parliament, parliament of inside the Congress. Ayan, kaya dalawang tablado na one supplements the other. Ang pangunahin yung so, dito sa loob ng Kongreso, sinasabi sa atin ang mga kabel. Nandiyan naman sa labas ng yung mga tawahan ng KMU, sinasabi sa amin, pinipintura kami dyan, anti-labor daw kami. Pwede bang puntahan mo naman, sasabihin naman pag kami ipintura, pwede kayo magpaliwanag doon sa mga tao kung siguro mayroon silang ebidensya na kayo anti-labor. Parang gano'n na lang. Pero doon, maski nagsisisyon yan sa loob ng Kongreso, pagka may rally sa labas, kami diyo naman kung saan, ng mayor na pagpag muna ko. Kailan mo kayo ulit nagpunta sa Masur? Ito ng anibersaryo ng itong Mayo 1 sana, nandun ako. Pero nagsalita ako doon sa nandun nila sa liwasang okupasyon dahil obligado ako na pumunta sa Southern Tagalog ng hapon na yon. Kaya hindi na ako sumama sa ito. Pero doon talaga ako naka-schedule na nagsalita sa akin. Kaya pinagbigyan naman natin sa Tagalog sa matagal tayong absent. Gawa nga ng pagkakakulong natin. Kaya dalawang Mayo 1 na wala ko. Kaya pangatlong Mayo 1 na ito. So, nagyari. Sa tingin po, Una sa Marikina muna. Tapos sa Liwasan ng Okupasyon. Tapos sa South. sa tingin niyo po, bakit kailangan paulit-ulit na pumunta sa Masur? Yung mga tao, hindi lamang kayong Odessa, kasikian, yung mga tao. Yung baga sa tayo ang kawali. Kaya ito si may kalawang na siguro yung tayo ang kawali. Kaya kailangan tutukin. At ang lugar yan ay Midyola. At ano natin, tapyag natin. Ayan. So, maanuhan natin, siguro ma-recollect natin itong Mayo na ito. Ang kahilingan, simple lang. Yung kagutuman. Tapos, wakasan. Tapos,
yung compression and repression. Wakasan. Tapos, habang winawakasan yan, kailangan house gloria. Yun ang manawagan. Ganun pa, parang sinumarais lang sa ganun. So, saan mo dadalhin yun? Doon sa Mindiola. Yung ganun. Yung kagutuman, siya rin na may data niya. Yung oppression and repression, siya rin. So, kailangan sa Mindiola dadalhin na. That's the essence. Hindi pa sa Kongreso. Handa po ba kayong bumalik palagi sa Mindoro? Hanggat kaya pa physically. Ngayon, na-admit natin na ang buhay natin medyo malapit na sa sunset. Pero hanggat pwede pa, kailangan po pa. Yun po yung huling tanong. Maraming salamat po.